Okay, ito na kami ni Maribek. Mag-uumpisa na siyang pagpapatuloy niya ang pagbabasa ng Bible. Mula sa verse 1. Itong chapter 15. Ano saan yung chapter 15? 15, ayan. Mula verse 1 up to verse 5. Unawain mo. I am the true vine, and my Father is the vinistrator. Every branch in me that does not bear fruit and takes away, and every branch that bear fruit he prunes that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and in your, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. Okay, ulitin natin yung verse 4, Maribek. Sabi niya, ang ganda yung verse 4, ano? Anong sabi niya? I am? Abide in me, Abide in me. and I in you, Ay. as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Okay, ang sabi niya, ano, dito, sabi niya, manatili kayo sa akin at ako sa inyo. Ibig sabihin ng ating Panginoon, ano, gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yung hindi tayo maipapalayo sa Kanya, hindi tayo mawawaglit sa Kanya, hindi rin siya mawawala sa atin. May pagkakaisa tayo sa Panginoon. No? Ngayon, doon sa verse 5, ano, anong sabi niya? I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. Ayun, no? Yun yung sabi niya, ano? Kaya nga sabi niya, siya daw yung puno, tayo yung mga sanga, pag nanatili tayo sa Kanya, no? Sabi niya, tayo daw ang magbubunga daw tayo ng marami, ano? Sapagkat kung wala daw siya sa atin o wala tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Ngayon papunta tayo sa verse 7. Ito yung kanyang napakagandang pangako, Maribek. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask with your desire, and shall done for you. Wow, yun ang napakaganda niya. Ang sabi niya, kung manatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anuman inyong naisin at ibibigay sa inyo. So itong sinasabi niyang ito, Maribek, siya lamang ang makagagawa. Hindi magagawa sa iyo, hindi maibibigay sa iyo ni Smart. Yung imposible kay Smart na maibigay niya sa iyo, yun yung mga bagay na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Sapagkat siya nga ay Panginoon, Diyos siya, walang limit ang kanyang kakayanan. Ang kanyang kondisyon lamang, manatili tayo sa Kanya. At ang pananatili natin sa Kanya, pinatutunayan ito ng ating pagsamba sa Kanya. Dahil tayo ay Kanyang nilikha, karapatan natin siya na sambahin. Yun lang ang sinasabi niya sa atin, ano? Tulad nung binasa natin kanina na yung isang angel sa langit, lumilipad siya, may sinasabi siyang magandang balitang walang hanggan. Ang magandang balitang sinasabi niya, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya. Inyong sambahin ang Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito lamang ang sinasabi, Maribek, sa atin ng Diyos, yung ating pagsamba sa Kanya. Wala siyang ibang sinasabi na gagawin natin. No? Dito,
pag nagkaroon ka na ng sapat na pananampalataya sa Kanya, mauunawaan mo na, ay, ang pag-ibig pala sa atin ng Panginoon, no? Gusto niya akong ingatan, gusto niya akong ilayo sa mga bagay na hindi nararapat. No? So, wala tayong ibang gagawin. Ang Diyos ang gumagawa para sa atin. No? Dahil mahal niya tayo. So dito gusto niya tayong hubugin ng sang-ayon lamang sa kanyang kagustuhan. Yung kanyang mga utos tungkol sa ating kalusugan, tungkol sa ating kaligtasan, siya ang gumagawa para sa atin. Tingnan natin, basahin natin kung paano siya gumagawa para sa kaligtasan natin. Sinabi niya dito gumagawa siya para sa kaligtasan natin. Sabi niya dito, maganda ang ating Panginoon, mapagmahal talaga sa atin, na hindi niya tayo pinababayaan na magkulang man o maghirap. Ito, basahin mo 13. Ayan, basahin mo yung 13 kung anong sabi niya. For it's the God who works in you both to will and to do for His God pleasure. Kita mo nga ano sabi niya, ang Diyos daw ay gumagawa sa atin, no? Sa pag-ibig at ng paggawa ng kanyang nang naaayon sa kanyang kalooban. So siya ang gumagawa. Ibig sabihin, kinikilos niya tayo upang gawin niya ang mga bagay na para sa atin sa pamagitan ng kanyang pagpapakilos sa atin, no? Ngayon, ituturo ng Holy Spirit sa atin, ito yung gusto ng Panginoon. Tutulungan niya tayong gumawa ngayon. Kaya ang gawain, yun yung nabasa natin kanina na come unto me, magsiparito kayo, kayong nabibigatan at nahihirapan, at kayo'y aking tutulungan o papagpahingain. Kaya, pagpalain ka ng Panginoon, Maribek, nawa ay magalak ka sa napag-aralan natin ngayon.